Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa ating mga pinono, kawal, kawani, at pamilya na hukbong katihan ng Pilipinas. Ako po si Father Dion, isang paring katoliko ng Military Ordinariate of the Philippines at ang Post-Catholic Chaplain ng Headquarters and Headquarters Support Group ng Philippine Army. At ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Monday, December 8, 2025 at ginugunita po natin ang dakilang kapistahan ng Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary o ang kalinis-linisang paglilihi ng mahal na Birheng Maria. Ang kapistahang ito ay hindi lang tungkol kay Maria. Tungkol ito sa Diyos na hindi sumusuko sa atin, sa ating lahat, lalo na sa ating mga sundalo, pamilya at kawani na may dalang pagod, guilt, takot, trauma, at tahimik na bigat sa kalooban. Ang kalinis-linisang paglilihi ay mensahe ng pag-asa at paggaling. Sa ating unang pagbasa mula sa aklat ng Genesis, chapter 3, verses 9 to 15 and 20, nagkasala sina Adan at Eva. Nagtago sila, nahiya sila. Ganyan din tayo minsan. Kapag nagkamali, kapag may nasaktan, kapag pakiramdam natin ay palpak tayo bilang magulang, asawa, sundalo o leader. Pero ano ang ginawa ng Diyos? Hinanap niya sila. Nasaan ka? Pinangalanan ang kasalanan at nangako ng tagumpay. Isang babae at ang kanyang binhi ang dudurog sa ahas. Sa ating mental at spiritual life, hindi tayo iniiwan ng Diyos sa hiya. Hindi niya tayo tinitingnan base sa pinakamaling nagawa natin. Kahit sa gitna ng sugat, naghahanda na siya ng kagalingan. Si Maria ang palatandaan, hindi sumuko ang Diyos sa tao. Sa ating ikalawang pagbasa, mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Efeso, chapter 1, verses 3 to 6 and 11 to 12, sinabi ni San Pablo, tayo ay pinagpala, hinirang, minahal kay Kristo. Hindi aksidente ang buhay natin. May bahagi tayo sa plano ng Diyos. Maaaring ang ilan sa atin ay nag-iisip, sapat ba ako? May silbi pa ba ako? Tanggap pa ba ako ng Diyos pagkatapos ng lahat? Sagot ni San Pablo, pinili niya tayo kay Kristo upang maging kanyang mga anak. Nagbibigay ito ng lakas ng loob. Higit ka pa sa ranggo o record mo. Higit ka pa sa pagkakamali mo. Anak ka ng Diyos na may tawag at plano para sa iyo. Si Maria na iningatan sa kasalanan ay paalala na ang plano ng Diyos ay hindi para wasakin tayo, kundi para buuin tayo. Sa ating Ebanghelyo, mula sa Ebanghelyo ni San Lucas, chapter 1, verses 26 to 38, dumating ang anghel kay Maria at sinabi, huwag kang matakot, napuspos ka ng biyaya. Nalito si Maria. Nagtanong siya, paano mangyari ito? Tao rin siya. May tanong, may pangamba. Sa huli, sinabi niya, mangyari nawa sa akin ayon sa iyong salita. Sa sundalo at pamilya, hindi laging malinaw ang plano ng Diyos. Hindi laging maayos ang sitwasyon. Totoo ang pag-alala at stress. Ang turo ni Maria, isama mo ang takot sa panalangin. Makipag-usap sa Diyos. At sa dulo, magtiwala. Panginoon, hindi ko alam ang lahat, pero alam kong kasama kita. Ang oo ni Maria ay hindi kahinaan. Ito ay tapang na nakaugat sa Diyos. Mga kapatid, sa kapistahan ng kalinis-linisang paglilihi, sinasabi ng Diyos sa atin, nakikita ko ang sugat mo, pero hindi kita iiwan. Hinirang kita, biniyayaan kita, at may plano ako sa iyo. Ibinibigay ko sa iyo si Maria bilang tanda ng biyaya at pag-asa. Naway matuto tayong magsabi ng oo sa Diyos kahit may takot at hayaang palakasin niya ang ating isip, puso
at Espiritu. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Panginoon, sa pamamagitan ng panalangin ni Maria, na puspos ng biyaya, pagalingin mo ang mga tagong sugat ng aming mga sundalo, pamilya at kawani. Patahimikin mo ang kanilang takot, pagaanin ang kanilang pasanin, at punuin ang kanilang puso ng pag-asa at kapayapaan. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. San Miguel Arcangel, ipagtanggol mo kami. Mahal na Inang Maria, ipanalangin mo kami. Amen.